ka, Panginoon, sa iyong biyayang sagana sa buhay namin. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na umabot sa buhay namin sa uling mga araw na ito. Kung hindi sa iyong biyaya at habag, O Diyos, hindi kami makakabangon sa uling mga araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Tayo umawit pa ng isang simpleng awit, Mercy Rewrote My Life. Ating awitin. Mercy. Yes, Lord. Mercy rewrote my life. Yes, Lord. Mercy rewrote my life. Yes, Lord. Hallelujah. I should have fallen, my soul cast down. Yes, hallelujah. Salamat sa iyong habagan, O Diyos. Hallelujah. My life. Let's sing one more time. Mercy rewrote my life. Hallelujah. Oh, mercy rewrote my life. Yes, amen, Lord. Hallelujah. Oh, mercy. Salamat, O Diyos, sa kahabagan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hallelujah. I should have fallen, my soul cast down, but mercy, yes, Lord, rewrote my life. I should have fallen, hallelujah. I should have fallen, my soul cast down, hallelujah, but mercy rewrote for the last. I should have fallen, hallelujah. I should have fallen, hallelujah. I should have fallen, my soul cast down, but your mercy, hallelujah, hallelujah, rewrote my life. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Atin siyang purihin, mga kapatid. Hallelujah. We praise you, O God. We praise you, Lord Jesus. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan for your great mercy. Kung hindi sa iyong kahabagan, Panginoon, hindi kami, Panginoon, masumpungan sa uling mga araw na ito. Kami katulad sa mga tupang naligaw, hindi alam kung saan patungo sa mga panahon na ito. But your mercy, O Lord, rewrote our life. At hindi ito ngayon lang, O Diyos, nangyari sa buhay namin. Dahil ang iyong salita nagsabi, bago pa man lalangin ang iyong sanlibutan, kami ay nasa iyo ng kaisipan. Meron ka ng mabuting plano, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay tatawag, ikaw ay patuloy na gagawa sa buhay ng iyong mga banal. Kaya ikaw ay mataas, madakila sa buhay ng bawat isa. Tayo manalangin, Panginoong Diyos, isa pa kami ay lumalapit ng may panampalataya sa umagang ito. Kinikilala ka namin, O Diyos, na ikaw ang siyang buhay, na ikaw ang siyang aming kalakasan, ikaw ang aming pagtatagumpay sa uling mga araw na ito, O Diyos, habang ang diablo, ang kaaway ay patuloy siyang kumikilos, gumagawa sa mga tao na walang pananampalataya, sa mga tao na walang Diyos na kinikilala at walang Kristo sa buhay nila. Narito, Panginoon, ang iyong mga banal na tinubos ng iyong banal na dugo, O Diyos. Sumasampalataya kami na ikaw ay kasama namin sa uling mga araw na ito. Ikaw ay gumagawa sa iyong mga salita, ikaw ay patuloy na umaakay sa iyong iglesia.
Purihin ka mang banal dahil minsan pa'y pinatunayan mo that your word is alive sa buhay namin. Hallelujah. Na ikaw, O Diyos, ay mayroong salita na iyong tinutupad sa huling mga araw. That your word is alive and quick sa huling mga araw na ito, O Diyos, at patuloy kang nangungusap sa buhay namin. Patuloy kang gumagawa ng may kalakasan, may kapangyarihan. Dahil ikaw nagsabi sa kanya na sumampalataya, hindi siya mapapahiya sa iyong salita. Panginoon Diyos, may taas ka sa aming kalagitnaan minsan pa, Panginoon. Ikaw ay aming dinadakila, pinapasalamatan sa mga gawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa mga patuloy na pagpapagaling ng aming mga karamdaman. Salamat sa mga panalangin ay iyong binigyan ng katugunan, O Diyos. Patuloy kang nagpapalaya sa kanila na naalipin ng sanlibutan. Patuloy kang nagpapahayag ng iyong kalooban sa uling mga araw na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Sa iyong mga salita kami ay nakatayo. Sa iyong mga salita kami ay lubalakad sa uling mga araw na ito, O Diyos. At sa magitan ng iyong mga banal, ng iyong iglesia, as a living epistles, ay nababasa ng buong sanlibutan ng iyong biyaya ay sagana pa rin sa huling mga araw na ito, O Diyos. Ang iyong salita ay patuloy na lumiliwanag saan man kami dalhin, saan man kami pumaroon, O Diyos, ay meron kang biyaya na inaabot sa kanila na nauuhaw sa iyong mga salita. Pagpalain minsan pa ang iyong mga salita this morning, O God, kung paano ka nagpala sa nakalipas ng mga pagkakataon as we come to your service, believing in your word, O God, sumasampalataya na ang iyong salita ay kumikilos, buhay, gumagawa sa iyong iglesia. Patuloy kang tumatawag. Patuloy kang nagpapabanal, naglilinis ng buhay ng mga buhay. Patuloy kang nagbabago ng buhay sa uling mga araw na ito, O Diyos. Patuloy kang nagpapalakas ng aming pananampalataya. Kahit man sa kanila, O Diyos, na nandoon sa malayo, sa kanila na nandoon sa mga lugar na tila ba parang hindi na maaabot, Panginoon, subalit ang iyong biyaya ay nakaka-penetrate pa rin, O Diyos. Saan mang sulok ng bansang ito, O Diyos, ay meron ka pa rin pagtawag na ginagawa sa kanila na iyong itinalaga sa iyong kaharian sa uling mga araw na ito. Lord, we're amazed, O Diyos. Namamangha kami sa iyong mga pagtawag, sa iyong mga gawa, sa iyong mga plano sa buhay namin sa uling mga araw na ito. And we're so blessed na aming maranasan at makita at masaksiyahan, O Diyos, ang iyong mga gawa, ang iyong mga kamanghamanghang gawa sa buhay ng iyong mga lingkod, sa buhay ng iyong mga tinawag sa huling mga araw na ito. Panginoon, muli, ay aming pinagatiwala sa iyo ang iyong mga salita. May bless once again your word, kung paano ikaw patuloy na nangungusap mula sa mga panahon pang nakalipas sa Diyos. Speak to us this morning, O God, with your word. Patuloy mo kami palakasin sa aming pananampalataya. Bless you, your humble servant, at bawat isa na sabi mo, Panginoon, siya na may pakinig ay makinig sa bawat sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lahat ng ito ay bayaan sa iyo lamang maibalik, lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, kadakilan ay sa iyo lamang, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and say amen. Natin palapakan ng Panginoon. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. Puri ng Diyos, aniyang biyaya sa pagkakataon na ito. And it's good to be back sa fellowship sa ating local church, local service sa umaga nito. Let's open our scripture habang tayo nakatayo, mga kapatid. Just want to share something. Sa aklat ng Hebrews, ilang mga familiar verses. Hebrews chapter 4. Nais ko lang balikan ilang mga bagay sa pagkakataon na ito. Verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirits and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. There's no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give an account. Let's read John chapter 6.
ating basahin umayang ilang mga talata. So, one verse muna. 63, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirits and they are life. Can you say amen sa mga salita ng Diyos? Palayan ng bawat isa, tayong lahat malayang mga kaupo mga kapatid. Puri ng Panginoon sa araw na ito. At I hope lahat ay narito ngayong umaga. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Siya nagpala ng mga gawain sa nakalipas. At kung paano kayo pinagpala dito, ay gayon din naman kami sa dako ng Libmanan. Sa gawain doon, sa pangunguna, ating kapatid, Pastor Gerson. I forgot his surname. Ano nga mga apelyido niya? I'm sorry, Pastor, nakalimutan ko. Gerson. Nakalimutan ko yung kanyang apelyido. Sorry. So, 11 years na po sila doon sa ministry. At napakabilis ng panahon. So, salamat sa fellowship, salamat sa pag-iingat, salamat sa mga panalangin, sa inyong mga na-share, na-contribute sa ilang mga bagay. So, atin silang sama patuloy sa prayer dahil ang kanilang burden ay magpatuloy doon ng fellowship, na yearly din, parang katulad sa Masbate, na taon-taon ay meron silang fellowship sa kanilang anniversary. At yun ang desire, kagalakan ng pastor doon na magpatuloy ang ganong gawain. So expect natin, maaaring next year, loobin ng Panginoon ay masundan ang mga fellowship doon, mga 2 days joint fellowship ng mga churches. At maraming mga bagay din kaming tinanggap na blessing ng mga salita ng Diyos, ng mga testimony, ng mga kapatiran doon. Totoo mga kapatid na kapag ating narinig ang kanilang mga patotoo, mamamangha kayo sa gawa ng Diyos sa buhay nila. Kung paanong narinig natin ang maraming testimony sa Masbate, sa Tambungan, at sa ibang mga gawain pa, kung paano ang Diyos ay tumawag sa mga kaluluwa roon na unexpectedly at hindi na-expect or hindi iniisip na gano'n ang magiging paraan ng Diyos. At kung paano rin kayo tinawag, at ang ilan sa inyo ay tinawag in a supernatural way, tinawag kayo sa kakaibang mga pagtawag ng Diyos. Bagamat ang ilan ay dito na rin lumaki sa gawain, pero niwala ko meron pa rin kayong mga personal na karanasan na kayo ay akayin ng biyaya ng Diyos. So, maraming bagay din kaming na-witness how the service or the ministry, kung paano nagsimula sa isang maliit na gawain at dinala ng Panginoon sa isang, sabihin natin, isang lumago na fellowship pagkalipas ng 11 years. So, nagsimula sa isang pamilya, bagamat sabi ng testimony ay for a while ay umabot sila ng 40 attendance. Pero nung ang mga gawa ay nagturo na ng ilang mga bagay, ng mga may kalaliman sa mga doktrina, sa mga aral, ay unti-unti nag-alisan yung mga tao. So from 40 attendance ay naging 20 na lang sila ayon sa testimony. Hanggang sa ang ilan ay umalis na rin. Pero nagpatuloy ang fellowship, nagpatuloy pa rin ang gawa ng Diyos sa mga individual doon, sa mga nagpatuloy sa panampalataya. Ang ilan ay nanghina rin, katulad natin, katulad ninyo, ay dumaan din sa maraming mga pagsubok. Ang isang kaluluwa doon, nag-testimony mga kapatid, kakaiba rin yung kaniyang pagtawag ng Panginoon dahil siya ay marami na rin siyang inatinan ng fellowship sa iba't ibang mga denomination. At doon sa pinagdausan ng gawain ngayon, dahil ilang beses na rin sila naglipat-lipat ng venue,
So yung ngayon, kanilang current venue ay 5 years na I think sila doon. 5 years na sila roon. Nag-start noong 2021. At itong kaluluwa nito, nag-testimony, ang sabi niya, nung time na yun siya ay nag-jogging-jogging dun sa may kalsada roon, malapit sa church, every morning. At nadaanan nga niya yung pangalan ng church na Pastor Gerson. At nagkaroon siya na-intrigue siya, na-curious siya kung anong meron nagawain doon. At one Sunday morning ay nagpasya siya na umattend. At nabigla pa ang mga kapatiran doon, inisip nila kung sino yung nag-invite. At sabi ni Pastor Gerson ay hindi rin niya alam kung sila ay wala rin na-expect na bisita that morning. So doon na po nagsimula, nung araw na yon hanggang sa ngayon ay parang, hindi ko nagkakamali, ay 3 years na siya na kasama doon sa fellowship, naglilingkod. At sabi niya, nasumpungan niya ang totoong fellowship na ang Diyos ang siyang may akda sa pananampalataya. Marami na siya napuntahan mga gawain. Sabi niya, may kulang pa. May mga bagay pa siyang kinauhawan sa Diyos, hinahanap sa kalooban ng Diyos. At doon niya nakita mga kapatid, doon niya nasumpungan sa fellowship na iyon. Totoo na dakila mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos, kayo ba'y sumasampalataya riyan mga kapatid? Kung paano kayo ay tinawag sa hindi rin may paliwanag ng mga paraan ng Diyos lang nakaalam. And that's why, sabi ng ating nawit kanina, ang habag ng Diyos ang siyang nagre-route ng ating buhay. Ang biyaya ng Diyos ang siyang gumawa ng bagay na ito sa bawat isa. Salamat sa pag-ingat niya, punta roon, pabalik sa gawain. At gusto ko rin ipahayag sa inyo mga kapatid na kung luluobin ng Panginoon ay matuloy yung aking burden na makapasyal sa Arteche, sa Open Door doon, la Pastor Eli. At kung maalala nyo, dapat nung April pa ito, so na postpone dahil nga biglang tumaas ang presyo ng gasolina nung nakaraang mga buwan. So ngayon at least medyo bumababa na, bagamat sabi ko nga imposible nang bumalik sa dati. Pero salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon at loobin ng Diyos ay matuloy ang aking punta roon sa gawain sa Arteche at sila magadaos din tamang-tama ng kanilang church anniversary this coming June. First Sunday ng June 7, magdaos sila ng Thanksgiving anniversary. So, sama niyo sa prayer at di ko alam kung makakasama ko ulit yung ating dalawang diakono, Brother Edgar and Brother Ezekiel. And Lord willing din, makasama ko rin si Pastor Jacob. So, sama niyo kami patuloy sa prayer. At niwala ko mga kapatid na bawat sentimo, it's all worth it na paggamit sa biyaya ng Diyos na mga bagay na ito ay magamit natin alang-alang sa mga kaluluwa na nauuhaw pa rin sa pagkilos ng salita ng Diyos. At ating patuloy silang encourage, patuloy silang ipanalangin. Sabi ni Pastor Eli, 6 na kaluluwa lang naman na nandun. Pero sa Diyos, mahalaga po yung 6 na kaluluwa na yon. Yung isang kaluluwa nga lang na manumbalik sa Diyos, magsisi sa kanyang kasalanan at magbautismo sa pangalan ng Panginoon ay isa lang malaking o dakilang bagay na gawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. At sabi ng Scripture, maraming anghel ang nagagalak sa kalangitan. Kaya ating sama sa prayer, ang mga bagay na yan mga kapatid, sama niyo kami sa prayer. At ang Diyos ang mag-provide ng mga pangailangan. At salamat sa inyong patuloy na mga support sa ministry. Okay, so this afternoon ay meron tayong ministers meeting na i-host. So ating pagtulungan din mamaya mga kapatid sa ilang mga may time. Meron kayong panahon para balikat mamaya sa pag-serve sa mga ministers. And also, meron tayong schedule ng baptism. Amin na lang pag-usapan siguro sa mga dating na case siguro mamaya. Pwede namin mapag-usapan. At ang ating isang kaluluwa na matagal na rin natin nakasama sa fellowship ay nagpasya na siya ay magpabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. So siya si Sister Maguel. Hindi ko alam, dito ba siya, Sister Maguel? So nandiyan po siya sa likod. Ating pong palakpakan ng Panginoong mga kapatid.
sa kaniyang pagpapahayag ng kaniyang bahagi o kaniyang puso sa pagbabautismo sa Panginoon. So ating sama sa prayer yan. At kung meron pang mga kaluluwa na patuloy nating dinadalangin at tinataas, nawa ang Diyos ang humipo ng kanilang mga puso. Alright. So this morning, I just want to speak about the living word. Ilang mga bagay na gusto kong balikan at tingnan. Hindi tayo masyadong magtatagal para ating may prepare mamaya ang ating bahagi para sa ministers meeting. So ating paksa ay binigyan ko na lang ng pamagat na is the Word of God alive within you? Is the Word of God alive within you? At ito'y mahalaga mga kapatid na ating naranasan dahil kung hindi buhay ang salita ng Diyos sa ating mga kalooban, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi natin magagawa ang salita ng Diyos. Hindi tayo makakalakad ng mayroong buhay at kalakasan sa pagtupad ng bawat salita ng Diyos. So this is our thought, this is my thought, or ilang kaisipan na gusto ko lang tingnan. Ating balikan ng Hebrews 4 verse 12, the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. Sabi diyan, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Sa isang salin, binanggit yung salita na living and active. Kung ating mabasahin sa Tagalog, sabi diyan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas. Bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. So sa ating kalooban ay makita natin how the Word works kapag naranasan natin ang ating kaluluwa ay unti-unting inihiwalay ng salita ng Diyos sa mga bagay ng sanlibutan. Sabi diyan, paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So ganun din-describe ng Scripture ang salita na living and active, alive and quick. At ang description na ito mga batid ng salita ng Diyos na living ay nagpapakita that it has a vital power inherent to itself. Ibig sabihin, meron itong kapangyarihang likas sa kanyang sarili. So hindi siya kumukuha ng lakas o kapangyarihan kanino man, kundi ang salita ng Diyos itself has a power in itself. Meron itong lakas in His own, kapangyarihan sa kaniyang sarili. Kaya ang Panginoon ay nangusap kay Isaiah. Punta nga sandali ang Isaiah 55:11, na ang salita ng Diyos, sabi diyan, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. So hindi mababaliwala, hindi masusumpungan ang salita ng Diyos na walang ganap or walang ginawa sa buhay natin. Tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga kumakain ng salita ng Diyos, sumasampalataya sa salita ng Diyos, tayo na pinupuno ng salita ng Diyos, hindi maaari na ito ay hindi kumilos. Hindi babalik sa Diyos na walang nangyari sa kanino man. Kaya sa mga nakalipas, kung ating mapapansin sa nakalipas ng mga paguturo
By the way, salamat sa ating mga elders, patuloy na ginagamit para sa atin, para tayo ay i-assist, para tayo ay i-guide. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi mapapanis. Kapag ito ay binabalikan natin ang mga basic principle ng ating kaligtasan, kapag ito ay ating muli naririnig, may mga bagay na bumabalik sa atin, how the Lord saves us. Diba? How the Lord show His mercy. Sabi ni David, sino ako para iyong alalahanin? Sino ba tayo para tayo ay biyayaan ng Diyos, para tayo ay magtamo ng habag at awa mula sa Diyos? Sino ba tayo para tayo ay tumanggap ng ganung uring kaligtasan? Na ang sabi ng Panginoon, hindi nyo hinanap ang buhay na ito. Ito'y kusa ko ibinigay sa inyo. Kaya nga mayroon sa ating mga puso, supposed to be dapat mayroong malalim na kagalakan. Mayroong malalim na desire. Sabi nga natin mga tinalakay sa nakalipas, mayroong tumatawag doon sa kalaliman ng ating mga puso at mayroong Diyos, mayroong malalim na bagay na tumutugon. Amen. Hindi tayo pinapahiya ng salita ng Diyos. Yes, sa ating mga dalangin, sa ating mga pangailangan, sa ating mga longing. Katulad ng mga kaluluwa doon na na-meet namin sa iglesia, sa church na Pastor Gerson. Ang isang kaluluwa doon na nakausap namin ay sabi niya, papasalamat siya sa Panginoon dahil lagi daw siya nakasubaybay sa ating live streaming sa nakalipas ng mga taon na mayroon pa tayong live. Ngayon kasi ay private na. Pero pwede pa rin naman mapanood kapag na-post na sa ating YouTube channel. So siya ay lagi nakasubaybay sa mga preaching sa Angono, Bulacan, at sa ilang mga iglesia pa. Sabi niya, malaking tulong yung mga salita ng Diyos na aking naririnig. Kahit siya ay mayroong naranasan na kabigatan, parang susuko na, sabi niya, may mga times din na siya ay talagang pinanghinaan ng loob, halos tumigil na sa paglilingkod, pero ang mga salita ng Diyos yung nagbabangon sa kanya. Para siya ay bumalik, para siya ay maging aktibo muli sa gawain ng Diyos. So hindi babalik sa Diyos nang walang bunga, kundi sabi diyan, gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. So mayroong mabuting resulta lagi ang salita ng Diyos. Kaya ang ating paksa is the Word of God alive within you. Dahil kung ito ay hindi gumagawa sa ating buhay, sabi ni James, tayo ay mga baog, patay. Walang bunga kapag ating panampalataya ay hindi nagmamanifest. Walang actions, walang pagkilos ng salita ng Diyos. Ay katulad daw tayo sa baog, sabi ni Santiago. So itong mga pangaral, pagtuturo, mga Bible study, mga instructions, mga tawag dyan, mga salita ng Diyos na minsan pabalik-balik na itinuturo sa atin at hindi napapanis ng mga salita ng Diyos, hindi siya naluluma ng mga salita ng Diyos. Kapag ito'y binabalikan, nagdaragdag pa rin sa ating panampalataya para tayo ay palaguin ng Diyos sa karunungan. Sa ating panampalataya para tayo ay lumago pa rin inside the inner man. Sabi nga ng mga pangaral, dahil sa katawan na ito, katulad kay Jesus, sa kanyang katawan ay walang anumang papakinabangin ng mga tao. Kaya nga maraming natisod sa kanyang panahon. Mamaya tingnan natin yung part na yon. Gayon din naman sa atin, sa katawan na ito ay wala tayong aasahang anumang mabuti. Ang katawan na ito ay pahina ng pahina, mga kapatid. Ang kailangan natin ay ang ating inner man ay palakasin ang salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pagkain, sa paglunok, sa pagtanggap ng salita ng Diyos dahil ito ay espiritu at buhay.
Para tayo ay hindi manghina sa paglilingkod sa Diyos. Alam nyo ba, kahit kayo ay presente sa loob ng gawain, kung ating mga kaisipan, ang ating mga puso ay hindi condition, hindi nagmamatter ang ating pagiging presente sa loob ng gawain. Kung wala namang quicken word, o walang nagki-quicken na salita sa ating puso at sa ating kaluluwa. Walang bumabangon sa ating pagkatao. Kaya sabi diyan, ang salita ng Diyos ay giginhawa, siya ay may gagawin, siya ay kikilos. At sumasampalataya, mga kapatid, na alam ng Diyos kung paano siya kikilos by His words. Kung paano niya i-fulfill ang kaniyang salita sa buhay natin. Ang sabi ng ating teksto, bating balikan sandali ang part na iyon. Na walang sino mang bagay walang nilalang na nakatago sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay hayag sa Diyos. Lahat ng bagay ay nababasa ng Diyos. Lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay hayag sa harapan ng Diyos. There's no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to His eyes. Alam ng Diyos kung paano niya pakilusin ang kanyang salita sa atin para tayo ay mag-response. Para tayo ay matuto, para tayo ay makalakad ng maayos sa salita ng Diyos. Katulad ng aking mga na-share sa inyo, ilang encouragement patungkol sa mga tahanan, sa mga magulang. Hindi nababago ang purpose ng salita ng Diyos. We as a parents, paano tayo lumalakad sa salita ng Diyos, paano natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos, at paano natin itinuturo sa ating sangbahayan. Paano kumikilos ang salita ng Diyos sa buhay natin, at kung paano natin ito i-disperse or ipapahayag na hindi yung sarili nating kaisipan ang nasusunod or tawag niyan, ating mga personal decision, plano, ang nag-override sa Word of God. Kundi tayo ay nagpapasakop sa bawat salita ng Diyos. Ano sabi ni Pablo sa Romans chapter 10? Ang panampalataya ay dumarating by hearing, and hearing by the Word of God. But once you miss, kapag ating namimiss ang pakikinig ng salita ng Diyos, anong buhay, ano yung bagay na hindi natin mararanasan? Kapag namimiss natin ang salita ng Diyos, maaaring meron tayong naririnig pero hindi ito pumapasok sa ating kalooban, sa ating mga puso. Walang naitatanim na binhi ng salita ng Diyos. Paano mo maranasan ang sinasabi na ang salita ay makapangyarihan at buhay na salita ng Diyos? Di ba? Paano kayo magpapatotoo, magte-testify? Kaya nga minsan, wala na tayong masabi. Wala tayong testimony. Wala tayong maipahayag na anumang bagay na gawa ng Diyos. So kapag namimiss natin ang mga pangaral, ang mga pagtuturo, kaya binigyan din doon sa fellowship sa last Sunday sa Libmanan, yung fellowship, do not abandon the fellowship. It means do not abandon the Word of God. Mahalaga pa ba sa inyo ang salita ng Diyos, mga kapatid? Hindi tayo nakadama na parang boring kapag ating narinig ang mga salita ng Diyos sa parang binabalikan ng kaligtasan, binabalikan ng maraming mga bagay, kundi kapag ito ay sinasalita ng Diyos using His channel, ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit to speak for us, ay bumabalik tayo, nababalikan natin how wonderful
Gaano kabuti ang Diyos nang tumawag sa atin. Gaano ang Diyos na kadakila nang umakay sa atin sa mga panahon na tayo ay wala pang alam sa kalooban ng Diyos. Ni hindi natin alam ang kabanalan, hindi natin alam kung paano lumakad sa salita ng Diyos. Ang lagi na nasunod ay ating mga sariling kalooban, pero nung tayo ay tawagin ng salita ng Diyos, mayroong kumislot sa ating mga puso at kaluluwa. Mayroong kumilos sa ating kalooban na salita ng Diyos, like a seed, na naitatanim at sumisibol ayon sa pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay natin. And that's why, magpatuloy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Because ito ay katulad sabi ni Jesus, if we can read, binanggit yan sa Luke, hindi ko yata na-note yan. Yes, Luke chapter 8, 11, sabi niya, the seed is the word of God. Ito yung naitatanim. Ito yung ipinapadala ng Diyos sa bawat panahon through the ages. Mula sa panahon ng mga apostles na itanim ang binhi at kung ano yung binhi na nandoon, yung panampalataya nandoon, the same seed pa rin hanggang sa ating panahon. Katulad ng isang natural na puno, na itanim yung isang punong yung binhi ng mangga, namunga siya, ang bunga ay kinain, ang binhi na itanim, namunga. So parang yung cycle niya ay nagpatuloy lamang siya kung ano siya. According to the Word of God, ayon sa pagkauri ng binhi ay ganun siya. Sumisibol. So throughout the ages, from Ephesians 8 hanggang sa ating panahon, hindi na bago ang attributes ng salita ng Diyos. Hindi na bago ang component ng salita ng Diyos. Kung sa panahon ng mga apostles, ang salita ng Diyos ay quick, living, and active, ganun pa rin sa ating panahon. Amen po ba mga kapatid? The same word na nilakaran ng mga apostles, the same word na kanilang tinanggap, niyakap nila, kanilang sinampalatayanan, at gumawa sa buhay nila, the same word pa rin sa ating panahon, the same seed of faith. Kaya kung ano yung itsura, kung ano yung kalagayan nila, ganun pa rin sa ating panahon. Hindi na bago ang mga gawa ng Diyos. Kung paano sila nag-enjoy in spirit, yung kagalakan sa Espiritu ng Diyos, kapag sila nung sila ay kinasangkapan ng Espiritu ng Diyos, nabautismuhan sa kanyang pangalan at tinanggap ang selyo ng Espiritu ng Diyos, the same pa rin sa ating panahon. Yung joy in the Holy Ghost, yung kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Now, kung babalikan natin itong Matthew chapter 13, mahaba yan, from verse 1 to 23, ay pinakita dyan yung parable about the sower. At ang sabi dyan, natin nalaman siguro basahin sa verse 8, dahil sa mga unang mga talata, nahulog ang ilang bini sa dawagan, sa batuhan, sa tabing daan. Pero, pagdating sa verse 8, sabi dyan, itong bini na ito, yung salita ng Diyos, but other fell into good ground. So, ang good ground dito ay ang mga anak ng Diyos na mayroong tamang puso. And brought forth fruits. Doon sa mga binhi na nahulog sa dawagan, kung yun na lang reviewin yan, ay hindi nag-prosper ang binhi. Hindi nagpatuloy. Doon sa tabing daan, hindi rin nagpatuloy. For some reason, hindi yun good ground. Sa dawagan, hindi rin siya good ground. At walang magsasaka na magtatanim, sasadyay magtanim sa dawagan o sa tabing daan o sa hindi mabuting lupa. Of course, sa natural na thinking, no, ang mga magsasaka ay talagang nagtatanim sa isang maayos na lupa or good ground na tinatawag. Pero dahil nga, pinapakita rito ng Panginoon, yung kaharian ng Diyos ay katulad sa maghasik. Ang ilang mga bini ay nahulog sa dawagan, sa tabing daan at sa batuhan. At dito naman, ay pinakita ng Panginoon ay isang bahagi ng tawag niya ng paggawa ng salita ng Diyos. Nang ito'y mahulog sa good ground, sabi diyan, it brought forth fruits. So merong nangyari doon sa binhi nang mahulog to sa good ground.
Some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. So nag-prosper, kumilos ang salita, gumawa ang salita, nagpakita ng bunga ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa verse 9, who hath ears to hear, let him hear. Ang may mga pakinig ay makinig. So bakit sinabi ito ni Jesus? Because kung ang puso ng tao, kung siya ay mayroong tamang puso, at meron siyang desire, sa dami na ng ating narinig, sa dami na ng ating napuntahan, hindi matugunan ang ating pagkauhaw sa Diyos. Right, mga batid? Sa dami ng mga revelation, sa dami ng mga narinig natin, mga kapahayagan, na later on, nakita natin, sabi ni Peter, ito yung mga self-interpretation ng mga tao. Pero sabi niya, but not, sabi niya, hindi ang mga tinawag ng Diyos, hindi yung mga pinili ng Diyos para dalhin ang kanyang salita, because ang kanyang mga banal sa mga lumang panahon, they were moved by the Spirit. Para isulat ang mga salita, para ituro, para ipakilala ang kalooban ng Diyos. They were moved by the Holy Ghost. Kung paano nila sinulat, kung paano nila sinabi, hindi sa kanilang sarili, kundi mayroong Espiritu na mula sa Diyos na kumilos para salitain ang salita ng Diyos. At ganoon din naman ang sinasabi ni Jesus. Siya na mayroong pakinig, siya na mayroong tainga na pakinig, ay makinig. Dahil kapag ikaw ay may tamang desire, pagkauhaw sa Diyos, ang salita na iyong narinig ay meron itong gagawin sa buhay mo. Ito'y may pagkilos. At sabi ni Jesus, ito'y magbubunga. At depende sa kung paano kumikilos ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi dyan, ang ilan ay 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Kung paano man ang Diyos ay gagawa, kikilos by His Word, ayun ay nakasalalay sa Diyos, of course. At sa ating desire na matuto, magpaturo, magpaakay sa salita ng Diyos. Sabi nga kanina ng ating MC, kung tayo magtatanim sparingly, ang anihin natin ay ganun lang, ayon sa ating naging kagalakan. Pero kung tayo ay maglilingkod sa Diyos out of our hearts, deep in our hearts, ang sabi ni Jesus, iyong mamahalin ng Diyos ng iyong buong kaisipan, buong pag-iisip, buong puso, buong lakas. Wala kang ititira na paglilingkod sa Diyos. Buong buhay mo ay iyong ipaglilingkod sa Diyos. At kung gano'n ang ating magiging desire, mga kapatid, mayroong pagtugon ng Diyos sa gano'ng pagkilos ng salita, makikita natin ang 100-fold na pagkilos ng Diyos, ang hindi masukat. Sino kaya sa mga panahon na ito ang nakaranas ang hindi masukat na kagalakan na mula sa Diyos? Sino kaya sa mga magulang, sino kaya sa mga kabataan ang nakaranas ang hindi birong biyaya ng pagkilos ng Diyos? Sa panahon na tayo ay mahinang-mahina, merong isinusugo pa rin na kalakasan ng Diyos sa ating mga pagkataong loob. Ang sabi dyan, nahulog ang bini sa good ground. At pagdating sa verse 10, ang mga disciples ay nagtanong, bakit ka nangungusap ng mga parables? Sabi niya, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Ang binhi, ang Satanas ay dumarating. But the sad thing is, hindi lahat ay tumatanggap. Hindi lahat ay nakakaunawa. Dahil hindi sa lahat ipinapahayag ang kalooban ng Diyos. Pero sa'yo na mayroong malalim na desire. Sa'yo na mayroong pananampalataya. Katulad ni Esau, hindi katulad ni Esau, na kayang ipagpalit ang salita ng Diyos sa isang tapirasong lugaw. Kundi may puso ka na kahit walang-wala ka na, pero meron kang narinig na biyaya ng Diyos. Alam mo na ang Diyos na tumawag sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos.
Meron kang narinig ng mga salita ng Diyos. Meron dumating sa iyo ng mga bagong bagay na hindi mo pa narinig, na hindi pa ito nag-satisfy sa iyo sa nakalipas ng mga panahon. At ikaw ay nag-desire sa bagay na ito. Sabi ni Jesus, sa iyo, na nauuhaw. Sa iyo ay pinagkaloob ang pagkaunawa sa karya ng Diyos, pero hindi sa lahat. Sa iba, ito'y parang parable. Pero dapat magalak ka kapag ang Diyos ay nagpakilala sa iyo, nagpahayag sa iyo. Meron palang mabuting plano ang Diyos sa buhay ko. Ang Diyos pala na tumawag sa akin ay Diyos ng aming mga magulang sa nakalipas na mga panahon. At kung paano siya ay alive and quick sa mga panahon nakalipas, pinapatunayan din niya, even in these days, kahit gaano kabigat ang mga trials, the Word of God is alive and quick. Gumagawa sa atin para ibangon tayo sa maraming mga bagay ng pagkalubog sa mga panahon na ito. Ang sabi diyan, balikan ko lang yung 23, sabi diyan, ang nasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig. In-explain ni Jesus, ang part na iyon, yung salita ng Diyos na nasik sa mabuting lupa, ay yung mga tao na dumirinig at nakaunawa ng salita. Ganito ba tayo mga kapatid? Mayroon tayong narinig at naunawaan natin ang mensahe sa ating panahon. Narinig natin yung pag-akay ng Diyos, come out of her, my people. It's about time na lumabas sa maraming mga sistema ng sanlibutan at magpaakay sa Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ay may pag-akay ng Espiritu ng Diyos. Kundi sila lamang, sabi ni Paul, ang kanyang Espiritu at ating Espiritu ang siya nagpapakilala na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay inaakay ng Espiritu ng Diyos at ang iyong Espiritu ay nagpapaakay, pinapatunayan lamang na ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Bukod pa yung puso mo na mababa at nauuhaw at nagdi-desire sa mga gawa ng Diyos. Bukod pa yung kagalakan na mayroon ka na hinahanap mo sa salita ng Diyos sa mga panahon na ito. Pero kung tayo ay walang ganung uri ng desire, kaya nga ang panawagan ko sa ating lahat, sa mga magulang, magkaroon tayo ng panahon. Sabi ko nga, it's about time. Maging hands-on tayo sa mga bata. Alamin natin ang kanilang mga kalagayan. Alamin natin ang kondisyon ng kanilang mga puso, ng kanilang mga kaisipan. Ano ba yung kanilang mga desire? Ano ba yung kanilang mga kinauhawan sa hindi lang sa libutan, kundi sa mga bagay sa Diyos. Dahil sa magitan ng salita ng Diyos, iahayag ng Panginoon ang kaniyang kalooban sa ating mga anak. And by His word also, makikita natin kung anong uring puso mayroon ng ating sangbahayan, ng ating mga anak. Diba? Minsan, iniisip natin because lagi naman natin kasama sa church. Diba? Lagi naman presente ang aking anak. Lagi ko naman siya nakikita nandun sa loob ng church, nakikinig. But who knows? Diba? Who knows? Sino nakakaalam ng ating mga puso? Of course, bilang magulang, limitado rin tayo. At totoo yun, hindi natin kayang bantayan ang mga bata 24/7. Pero ibang bagay pa rin na meron tayong action. Meron tayong pagtuturo, meron tayong ginagawa para sila ay matuto sa kalooban ng Diyos. So anong pinapakita dyan? Sabi dyan, ito yung mga dumirinig at nakaunawa ng salita na siyang, verse 23, na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Mga kapatid, ang bunga dito ay tanda na ang salita o ang binhi ay mayroong buhay na ginawa sa iyo. It is a sign. Ito ay tanda na mayroong pagkilos ang word sa buhay mo. Ang bunga ang nagpapakilala na nang isugo ng Diyos ang kanyang salita, mayroong nangyari, mayroong pinangyari inside. Sa loob ng iyong puso. Sa iyong kalooban ay mayroong bumangon, mayroong kumilos. Katulad yan ng dalawang magkapatid. Yung two brothers na
naglalakad, going to Emmaus, pauwi, galing sa Jerusalem. After ng Panginoon ay mapako sa krus. Sa hindi pagkakaalam, ang Panginoon ay bumangon na on the third day at ang dalawang ito ay masyadong bagsak ang puso because sila ay nag-doubt sa mga bagay na nangyari at umuwi silang malungkot sa Emmaus while the Lord came. As we know the story. Hindi nila nakilala ang Panginoon, pero ang Panginoon ay nagbukas. Sino sa inyo ang naranasan ng part na ito? While walking, kasama ang Panginoon ay nagbubukas. Amen po ba? Habang tayo lumalakad sa panampalatayang ito, kasama ang presensya ng Diyos, ang Panginoon ay nagbubukas. Ang dalawang taong ito walang kamalay-malay hanggang sa kanilang bahay. Ng Panginoon yung kasalo nila sa hapunan, sa breaking of bread. At ang Panginoon ay naglaho sa kanilang harapan. Kaya pala sabi nila, kaya pala habang tayo naglalakad, ay may kung ano nag-aapoy sa ating kalooban habang tayo ay nakikinig sa kanyang salita. Sino sa atin ang nakakaranas ng part na ito sa buhay natin? Nakasama natin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! Sa ating paglalakad, sa ating journey. Hallelujah! Mayroong nag-aapoy sa ating kalooban dahil ang Diyos ay nangungusap para sa iyo. Hindi siya tumitigil ng pag-akay sa buhay mo. Hallelujah! Hindi siya nawawala ng lakas para ikaw ay dalhin pabalik sa kanyang presensya. Dahil nakikita ng Diyos ang iyong desire, ang iyong puso, nauuhaw ka sa gawa ng Diyos. Nauuhaw ka sa kaligtasan, sa pagkilos ng salita ng Diyos. Kaya yung bunga dyan ay tanda ng salita ng Diyos ay merong pagkilos, merong resulta, merong ginawa ang buhay ang Diyos, ang salita ng Diyos sa buhay mo. It is a sign na hindi na uwi sa wala ang bawat salita ng Diyos. Kaya sabi doon sa ating text, it is alive and quickened. It is powerful. The Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Piercing. Kapag dumating ang salita ng Diyos, sa puso natin ay ganun ang kaniyang ginagawa. Meron siyang pag-aayos na ginagawa sa buhay natin. And I pray, mga kapatid, one of these days ay pangyarihin pa ng Diyos ang desire ng ating mga puso. Dalahin ko lahat tayo nawa ay makalakad pa sa salita ng Diyos. Dalahin ko na bawat sa ay mag-alab pa, mag-apoy pa ang ating mga puso in fellowship. Yan mo sabi ng Scripture, lalo na kapag nakita natin na malas natin na ang panahon ay napakalapit na. Not forsaking the assemblies together. Kaya nga amin kayong patuloy na in-encourage. Marami pa rin dapat ipanalangin sa Diyos. Sabihin natin, sambitin natin ang ating mga pangangailangan, hindi lamang laging mga material na mga pangangailangan. Ipakilala natin, sabi ni John, humiling tayo ayon sa ating mga pangangailangan. Bagamat sabi niya, we miss. Tayo ay humihiling at tayo ay namimiss natin yung tama na paghiling sa Diyos. Kaya nga for a time, for a while, maaaring nakafocus tayo sa mga material na bagay, but it's about time. Dumalangin tayo kung paano natin i-guide ang mga bata, turuan ang mga bata sa kalooban ng Diyos. Maglagay ng mga ordinances, mga alintuntunin sa bahay, accordingly sa salita ng Diyos. Para sila ay lumaki. Sabi ng Solomon, hindi nila lalayuan ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi ba isang desire yan, isang mabuting desire ng magulang, makita ang kanyang mga bata, kanyang mga anak, lumalaking may takot sa salita ng Diyos, may takot sa Diyos. At alam nila kung paano sila maglilingkod, kung paano nila ibibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Dahil ko na magkaroon pa tayo ng tama na desire at palitawin pa ng Diyos yung mga bunga. At alam niyo ba mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagdadala rin sa atin sa isang bunga ng bunga ng pagsisisi.
We can read it Matthew 3 verse 8. Sabi diyan, kayo nga ay mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi. Nakita ng Panginoon ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, hindi sila interesado sa kalooban ng Diyos, hindi sila interesado sa salita ng Panginoon. Kaya ang Panginoon nangusap, kayo nga ay mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi. At ang pagsisisi na ito ay darating sa ating puso once na ating kilalanin ang Diyos. Kapag tayo sumampalataya sa Kanyang salita, doon magsisimula yung puso na mababa at magsisisi sa harapan ng Diyos. Hindi tayo magmamalaki, kundi magpapakumbaba tayo ayon sa salita ng Diyos. Ililinya natin ang ating sarili kung paano kikilos ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo ang magdadala sa salita ng Diyos. Bayaan natin ang salita ang magdala sa ating buhay. Siya ang may kontrol ng ating buhay. Hallelujah! Ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay ng bawat isa. Katulad ng sabi ng Panginoon, mangyari ayon sa salita, Panginoon o Diyos. Not by will, but your will be done. Dalhin tayo ng Diyos sa tama na pagsisisi. Kapag tayo ay nagkulang, kapag tayo ay nag-asala, katulad naman nangyari sa mga nakalipas, ating kapatid, ating brother, bibigyan natin ng pagkakataon, Lord willing, this coming Sunday. Dahil ayoko rin naman siya i-pressure or madaliin. I'm talking about Brother Singh na hindi po ang kanyang puso para bumalik sa fellowship. Bagamat siya ay ating i-welcome by the grace of God, siya ay ating muling tatanggapin as long as tayo na lumalapit sa Diyos ay mababa ang puso at magsisikap. Ano man ang mga nangyari before, ano man mga nagawa sa nakalipas, ay matututo tayo at hindi na natin babalikan ang mga panahon na iyon. At tayo ay magpapasakop completely sa kalooban ng Diyos. Now, let's read Psalms chapter 1. Punta natin yung part na ito, mga kapatid. Sa Psalms chapter 1, basahin sa Tagalog, verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kung pag-uusapan ang buhay Kristiyano, ito dapat yung manifestation ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng buhay nasa iyo, kumikilos, gumagawa sa iyo ng tama na pagkilos, ayon sa kaayusan ng salita ng Diyos, hindi ka papayag na ikaw ay mapasama pa sa mga daan ng mga walang alam sa Diyos. Mga tao na makasalanan, sabi diyan, at sasama ka sa upuan ng mga manglilibak, mga tao na kontra lagi sa kalooban ng Diyos, kontra lagi sa salita ng Diyos, kahit anong pauto mo, kahit anong sabihin mo sa mga tao, ay laging mayroong mga katuwiran ng mga tao. So hindi mo ayan na ikaw ay manatili sa ganung kalagayan. If you are a believer, at nasa iyo ang salita ng may kapangyarihan, hindi ka hayaang manatiling lumalakad kasama ang mga hindi mananampalataya. Diba? Mga kabataan, hindi ka papayag isang kabataan sa Kristiyano bautismado sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At by Spirit, ikaw ay ginaguide. Tayo ay ginaguide ng Diyos according to His will. We pursue, sabi ni Paul. Nagsisikap tayo sa maraming mga bagay. At yung mga bagay na hindi natin kaya, ang Diyos ang bayaang tumulong sa atin para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Ibig sabihin, nagpapaakay tayo, willing tayo magpaakay. Pero kapag tayo ay, kulang na tayo ng kaunawaan, hindi pa tayo nagpapaturo. At hinahayaan natin tayo ay ma-influence ng mga bagay sa lupa. Mga young people na nagpapabaya sa fellowship,
Nagpapabaya sa kaisahan, sa espiritu. Minsan, mas priority natin, sabi nga sa inyo one time, mas priority natin yung mga tao sa labas kaysa yung mga kasama sa fellowship. And to the point na ating napabayaan ang gawain ng Diyos, ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. So sabi dyan, mapalad ng tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga kasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ibig sabihin, walang fellowship, ikaw na mananampalataya sa mga tao na hindi sumasampalataya. There's no fellowship in it, mga kapatid. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ano ang umuubos ng ating mga panahon at oras? Pagbubulay-bulay sa kalooban ng Diyos sa panahon na napakadilim na panahon na ito. Sa mga panahon na ang puso ng tao ay down na down, walang kamalayan sa espiritu at katotohanan ng Diyos sa ating panahon. Pero nandito ang mga simpleng mga naglalakbay. Mababa mga puso, laging ang puso ay nagsasabi sa Panginoon, mangyari ang iyong salita, Panginoon. Mangyari ang iyong kalooban sa buhay namin. Mangyari ako ayon sa iyong mabuting plano sa buhay ko, Panginoon. Kahit man ang kapalit dito ay ating mga mahal sa buhay, mga mahalagang bagay sa lupa. Sino sa atin ang handang talikuran ng maraming mga bagay? Alang-alang sa Panginoon. Hallelujah. Alang-alang sa fellowship ng Panginoon. Alang-alang sa patuloy na pagtatanim ng binihin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay hanggang sa dumating ang tamang panahon na ito ay magbunga sa buhay natin, mga kapatid, ang dakilang pagkilos pa ng Diyos sa bawat isa. Ang makapangyarihang salita ng Diyos nakikilos sa huling mga araw by His Spirit. Ang sabi diyan, kundi ang kanyang kasayahan ay sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Ang puso ba natin ay nagagalak pa rin sa tuwing marinig natin ang banayad na pangungusap ng Panginoon. Ang ating mga puso ba ay nauuhaw pa rin? Tayo ba'y nananabik pa rin kapag minsan iniisip ko baka ang mga anak ng Diyos ay maaaring nagsasawa na sa mga tumatayo dito sa likuran ng pulpito. Maaaring minsan tayo naghahanap ng mga bagay na bago o mga bagay na gusto nating marinig sa kalooban ng Diyos. Kaya merong fivefold ministry, mga kapatid. Merong mga ibang channel pa ang Panginoon para tayo ay dalhin sa kasakdalan. Ang ministry ay hindi one-man ministry. Ang Panginoon, ang siya yung umalis, nag-iwan siya ng 5 kaloob sa iglesia. Prophet, teacher, pastor, evangelist, and ano pa isa? Prophet, apostles. Sabi ng scripture, sabi ni Paul, para dalhin ang church sa unity of faith. Sa kaisahan, sa espiritu, sa kaisahan, sa kagalakan, at sa maraming mga bagay. Paano tayo dadalhin sa kaisahan kung meron tayong kani-kaniyang plano, kani-kaniyang nakikita sa salita ng Diyos at hindi natin ipinapasakop ang ating espiritu sa salita ng Diyos. Kaya pagdating sa pamilya, iba yung ating approach. Well, possible naman yan. Kung magkaiba-iba man tayo ng approach ng tawag niyan, paglalagay ng mga rules and regulations sa family, as long as hindi tayo nalaloy sa kalooban ng Diyos, then para sa akin, it's all right. Pero kapag tayo ay mananampalataya at wala tayong ginagawang hakbang para turuan ng mga bata, katulad ng aking sabi sa inyo last time, meron tayong malaking responsibility. At ang mga bata ay napapabayaan sa paglilingkod sa Diyos. Tuloy natin, sabi diyan, verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy. Sino? Yung mga mananampalataya. Yung nakarinig, yung tumanggap sa salita ng Diyos. Parang punong kahoy na itinanim sa sipi ng mga agos ng tubig. Bakit sinasabi diyan doon sa sipi ng mga agos ng tubig? Dahil pinapakita diyan yung patuloy na pagkilos ng salita sa buhay mo. Hindi matapos-tapos na biyaya ng Diyos. Hallelujah! Hindi matapos-tapos na karunungan at kaalaman na mula sa Diyos.
Hindi matapos-tapos na pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay mo, ito yung magpapanatili sa iyo para ikaw ay nakatayong matibay sa harapan ng Diyos. Katulad ka sa isang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Hallelujah! Anong uri ng buhay ito? Na ang buhay na ito ay mayroong bunga sa harapan ng Diyos dahil mayroong malayang pag-agos ng Espiritu ng salita ng Diyos. Nagpapatuloy sa buhay mo ang pagkilos ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya hindi maaaring hindi manatili sa iyong kinatatayuan doon sa siping ng agos ng, sabihin natin, ng presensya ng Diyos. Ito yung nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Ito yung nagtutulak sa iyo para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung umaakay sa iyo para ikaw ay magsabi, whatever it takes, ako ay maglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Sa hirap at ginhawa man, ako ay maglilingkod sa Diyos na tumawag sa akin. Sa karamdaman man, ako ay magpapatuloy sa fellowship. Hallelujah! Dahil merong salita na naitanim, merong salita na nailagay sa ating mga puso. Ang salita ng Diyos, ang binhi ng salita ng Diyos. Ang sabi diyan, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Anong ginagawa ng living word? Sa tamang panahon ay palilitawin yung bunga, yung kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Kagalakan in prayer, in devotions. Sa mga kabataan, sino kaya rito ang pumaparoon pa rin sa prayer devotion na mayroong malalim na desire na kanyang puso, na kanyang kaluluwa ay ma-establish pa sa salita ng Diyos? Dahil kung tayo ay pumaparoon lamang sa mga prayer devotion by tradition or dahil tayo ay nasanay na lamang at wala na tayong malalim na desire, paano magmamanifest ang bunga sa tamang panahon? Di ba? Pananampalataya sa tamang panahon. Kagalakan sa Espiritu. Diba? Binanggit yun sa Galatians, yung bunga ng Espiritu. Temperance, patience. Ano pa? Meekness. Kaya tingnan niyo, tumagal ng mahabang panahon. Pag tinuruan mo, mas marunong pa sa'yo na mangatwiran pa sa salita ng Diyos. So, paano natin sasabihin na tayo nagtataglay ng living words? It should be quickened sa ating mga puso. At hindi tayo naturuang magmalaki sa ating sarili, kundi magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. So dating ang panahon ay meron talagang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa tamang panahon ay meron siyang papakilala ng mga dakilang bagay sa buhay natin. Meron pa ba tayong ganyang panalangin, mga kapatid, sa panahon na ito? Looking for a Savior. Sabi nga na akin na i-share doon sa libmanan. Ang ating pagkapamamayan ay hindi rito sa lupa, kundi sa langit. And that's why we're waiting, we're looking for a Savior. Ang ating buhay ay hindi nakadepende sa mga material na mga bagay. Hindi nakadepende sa mga relatives, hindi nakadepende sa mga kaibigan, sa mga ka-close, sa kanino man, kundi ang ating pananampalataya ay nakasalig kay Kristo at tayo ay nag-aantay isang araw siya ay babalik para sa iyo. Hallelujah! At i-accomplish ang dapat ma-accomplish sa buhay mo. Para patunayan sa iyo, ang pagtawag niya sa iyo ay hindi sa walang kabuluhan. Ang kanyang pagtatanim ng bini sa puso mo ay kanyang aanin isang araw ang mga bunga. Isang araw, yung pakilala ng Diyos sa buhay mo, panahon na para anihin yung mga bunga ng pananampalataya. Hallelujah. At ang sabi diyan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. It is an expression of a living word. Ganito kumikilos ang salita na buhay, makapangyarihan. In due season, in due time. At habang ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya, papatunayan ng Diyos, hallelujah, kahit anong gawing
pagpigil sa iyo ng mga hamon sa buhay, ng mga pangailangan. Ang sabi diyan, hindi malalanta ang iyong mga dahon. Ang iyong bahagi ng buhay mo ay hindi pababayaan ng Diyos na panghinaan ka ng loob. Hallelujah! Magpapatuloy ka lalakad, magtatapat ka sa salita ng Diyos. At hindi mo hayaan, sabi ni Pablo, huwag niyong hayaan ng kaaway ay gawa sa inyo, magkaroon. O sabi niya, huwag niyong hayaan na mabigyan daan ang gawa ng diablo. Magpatuloy ka sa panampalataya. Kapatid, kung ikaw ay matagal na sa ministry, kung ikaw ay bumibili na ng panahon, taon sa paglilig sa Diyos, is the Word of God alive within you. Buhay ba sa ating kalooban, sa ating mga kaluluwa ang salita ng Diyos? Nawa, hindi lamang dahil, Pastor, andito naman ako sa gawain, andito naman ako sa ministry. Hindi yun ang gustong makita ng Diyos sa atin. Kahit gaano pa tayo ka-perfect sa attendance, kung walang pangyayari ang salita ng Diyos, sabi ni Solomon, all things are vanity. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi diyan, ang kanyang kasayahan ay sa Diyos, sa salita ng Diyos. Meron pa ba tayong ganitong damdamin, mga kapatid? Ang ating delights ay maka-fellowship ang Panginoon by His Word. Ang ating delight ay lagi siyang maranasan sa buhay natin, ang kanyang presensya. Ang ating delights ay patuloy na matuto pa sa kalooban ng Diyos, makalakad pa tayo ng may pagtatapat sa salita ng Diyos. Ang sabi diyan, ating ituloy lamang, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So ito yung nagpapakita ng pagkilos. Kung buhay ang salita na kumikilos sa iyo, then meron itong pagginhawa, meron itong paglago sa pananampalataya, sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kung dati ikaw ay mas masaya kasama ang mga taga-sanlibutan, pero ngayon ang iyong desire na is to be with the brethren. Ang makasama sila, ang marinig ang salita ng Diyos, ang lumago sa pananampalataya, ang patibayin sa pananampalataya, ang sabi ng Panginoon na sila'y iyong linisin, sanctify them, O Father, sabi niya. For your word is truth. At kapag ang truth ay patuloy na ikilos sa buhay natin, then hindi maaari hindi tayo maging malinis at maging banal sa harapan ng Diyos because the word is holy. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal sa kanyang sarili. And therefore, His word is holy. At kung ang salita ng binhi nito ay naitatanim sa puso mo, then sisibol ang sanctified life. Kaya nga, di ba, ating sinasawata yung mga katuruan na, anong sabi ng iba na once saved, always saved. In part, may bahagi doon na kung titingnan ng scripture is right. Pero kung isipin ng mga tao, kahit hindi ka lumakad sa tama na paglakad sa pananampalataya, you're always saved. So that's wrong. Kahit lumalakad ka na sa mali, o kahit hindi mo inaayos, dinidisiplina ang iyong sarili, you're still saved. Sabi nga nila, yung ligtas ay lalakad na isang ligtas na anak ng Diyos. Binasa natin, hindi siya upo sa upuan ng mga manlilibak. Ibig sabihin, aayusin mo yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Sisikapin mo na ikaw ay lumakad ng may maayos na pag-iisip sa harapan ng Diyos. You see? So, yung lift dyan is a sign of your growth. So, kung ating mabalikan sandali yung Psalms. So, hindi malalanta. So, that means, hindi mapipigilan ang paglago sa presensya ng Diyos. Nang ating balikan ang Hebrews ating text, mga kapatid. So, ilang mga sandali na lang. So, ang sabi doon, it is alive, it is living and powerful.
And sabi diyan, sharper than any two-edged sword, piercing. Sa ibang salin, ginamit yung word na penetrates. So pag sinabing penetrates, deep within us and judge our hearts and motivation. So pag dumating ang salita, it penetrates your soul. And because the Word of God is living and powerful, it goes down to your inner part of your whole being, which is your soul. And because it penetrates deep down within you, nalalaman ng salita ng Diyos ang maraming mga bagay doon sa puso mo. So it discerns, it judges the hearts. Kaya nga sa panahon ni Jesus, yung mga hypocrites, yung mga Pharisees and Sadducees na nagsasabi, meron kaming amang Abraham. Sabi ni Jesus, kung kayo mga anak ni Abraham, gagawin niyo kung ano yung ginawa ng inyong amang si Abraham. Ano ba yung ginawa ni Abraham? Sumampalataya sa Diyos. At, nung siya sumampalataya, kanyang pinakilala, kanyang panampalataya by obedience. So, ganun po ba tayo sa mga panahon na ito, mga kapatid? Is the Word of God alive within us? Dahil kung ito'y buhay sa atin, it teaches us to be obedient sa Word of God. Because it penetrates deep within our soul and it judges or discern. Kaya sabi doon sa following verse, kaya wala ka namang bagay na malilihim sa Diyos. Kahit anong pilit natin na itago isang bagay, isang araw, palinitawin pa rin ito ng salita ng Diyos. Dahil ang kanyang salita is alive and quickened. It penetrates down deep within our soul. Kaya kapag mayroong salita dumating sa atin, maaaring hindi tayo aware, pero ang salita ay nangungusap sa ating mga puso't kaluluwa. Diba? Nangungusap siya ng kanyang blessing, ng kanyang biyaya. Kapag tayo ay down na maraming mga bagay, ang sabi ng salita, my grace is sufficient for you. It speaks within us. Bakit ka manghihina? Bakit ka manglulupaypay? Ang salita ay nasa iyo. And it is alive and quickened. It penetrates deep within our soul. Kaya nga meron tayong mga karanasan na tayo ay nasasaktan minsan sa salita ng Diyos. Right, mga kapatid? Nandiyan ba kayo? Kung hindi tayo nakaramdam minsan ng parang tinutusok tayo ng salita ng Diyos, ang tawag sa atin, mga manhid. Kaya nga yung mga Sadducees, mga Pharisees, mga manhid sa salita ng Diyos. Mga hipokrito sa harapan ng Diyos. Pero hindi tayo gayon. Ang living word ay nagpenetrate within our heart, our soul. At kung ito'y nasa atin, dapat ito ay alive and quickened. Kung ano ang sinasabi ng salita, yun yung nagmamanifest sa atin from the abundance of our hearts. Kaya kung ang puso natin ay masaya sa umagang ito, it will express as a joyful heart. Amen po ba? Pero kung tayo ay nanlulupaypay sa dami ng problema sa negosyo, trabaho, at mga bata, mga anak, at marami pa mga bagay, bagsak na bagsak tayo, yun yung makikita sa atin. Hindi natin kayang itaas ang ating mga kamay, mga noo, mga mukha sa presensya ng Diyos para magpuri at magpasalamat, Panginoon, mabuti ka na Diyos sa buhay ko. Pero sa atin na may karanasan sa bagay na ito, ating puntahan ng Hebrews chapter 2 sa ilang mga sandali. Akin na lamang siguro laktawan ng ibang mga bagay. Hebrews chapter 2 verse 1, kaya't narapat natin pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Remember, sabi ni Jesus kanina, binasa natin, kung meron kayong taingan pakinig ay makinig. Baka sakaling tayo'y makahagpos, sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay,
at ang mga bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa sa kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa magitan ng mga nakarinig. Hindi sila basta nakarinig, kundi sila ay sumampalataya. So kung ang salita ng Diyos na gumagawa sa atin ay isang buhay na salita, hindi ka magpapabaya sa gawain ng Diyos, sa gawa ng Diyos. Pinatunayan na ito ng mga tao sa nakalipas, sa mga nakarinig. At hindi lang sila basta nakarinig, sila ay sumampalataya at naranasan nila ang kaligtasan. At sa ating panahon, kung buhay na dumating sa atin ng salita, it is alive and quick and powerful, hindi tayo tuturuan nitong lumayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo tuturuan panghinaan ng loob sa panahon na tayo ay dumadanas ng mga mabibigat ng mga trials. But given ang trials, talagang nandyan ang mga pagsubok. Sabi nga ni Peter, di ba? Na for a while, tayo dumadanas ng mga mabibigat ng mga trials. So bahagi talaga yun para palitawin yung tunay na pananampalataya. Pero mayroong mga trials na hindi natin kaya sa ating sarili, and that's why kailangan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para tayo ay magtagumpay, para tayo ay para ating maharap ng may kalakasan ang hamon ng kaaway sa ating panahon. So if it is a living word, meron tayong narinig, at sabi diyan, sa magitan ng mga tao na nakarinig din naman, ay pinatunayan sa buhay nila kung paano sila ay tinawag ng Diyos at sila ay sumampalataya, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa panahon na sila ay humaharap sa mga pagsubok, sa mga trials. Ang sabi ni Paul sa Hebrews chapter 11, ang mga taong ito ay nagsara ng mga bibig ng leon sa magitan ng pananampalataya. Ang mga tao ito ay nagpabagsak ng mga kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang ating mga sariling lakas. Ang kailangan ng Diyos sa umagang ito, ang pananampalataya. Meron pa ba tayong desire para magtagumpay sa maraming labanan sa buhay na ito? At kung yan ang ating desire pagkauhaw, ating sampalatayaan ang salita na buhay na may kapangyarihan sa buhay natin, mga kapatid. Upang tayo ay makalakad, makaharap, sabi ni Pablo, that we may able to stand before all the wiles of the devil sa ating panahon. So if the living word of God is in action or ito'y nasa atin at kumikilos din, tayo ay dadalhin ito sa isang tama na paglakad sa salita ng Diyos. Ay ito ay, sabi natin kanina, binasa natin kanina, sa tamang panahon, it will prosper. At anuman ang ating gawin, anuman ang ating ipamuhay na salita ng Diyos, it will prosper within us. So hindi ito mawawalan ng kabuluhan, mga kapatid, along the way o along the journey ng ating pananampalataya. Now, ilang bagay pag gustong tingnan, ilang indications pa ng salita ng Diyos ay buhay sa atin. Sa Luke chapter 4, verse 4, ito ay nagpapalitaw ng pananampalataya. Sabi diyan, Jesus answered him saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Ang bawat salita ng Diyos na dumating sa atin, ito ay nagpapalitaw ng pananampalataya. Binasa natin kanina sa Romans 10 verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. 2 Timothy chapter 2 verse 9, it has a freedom to accomplish sa kalooban ng Diyos. Sabi diyan, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikalan na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. So it's alive and quickened, it's powerful, na hindi ito kayang pigilan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Maaring tayo ay mapigilan ng mga pangailangan, pero sa salita ng Diyos ay hindi mapipigilan para tayo ay para tayo ay dalhin sa kalooban ng Diyos. It gives also spiritual birth. 1 Peter 1:23. Yamang sabi niya, pinanganak kayong muli, hindi sa binhi na sira, kundi sa walang kasiraan.
sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So it gives a spiritual birth. Kapag ito'y narinig ng sino man at siya'y sumampalataya, merong ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Hindi ng bininasira, kundi ng, sabi dyan, salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. 1 John chapter 2, verse 14. So pinapakita naman dito is it abides within believers. Sabi dyan, kayo aking sinulatan, mga ama, sapagat inyo na ikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo aking sinulatan, mga binata, sapagat kayo'y malakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Okay? So again, kung ang salita ng Diyos is alive within you, sa mga magulang, sa mga kabataan din, ikaw ay itatayo ng Diyos as a victorious people of God. Isang tahanan na hindi kayang i-penetrate ng kaaway. Isang pamilya na matibay ang kanyang kalagayan sa salita ng Diyos. Ang mga kabataan ay hindi madadala ng mga material na mga bagay o mga influence sa libutan. Meron silang tama na katayuan by His Word, by the living words. And because it moves within. Ito ay, sabi dyan, it abides within believers. Hindi ito aalis sa iyo, ito'y mananatili sa iyo. At sabi dyan, inyong dadaigin ang gawa ng kaaway. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga victorious people. Nasaan kaya sa umagang ito ang mga mananagumpay ng mga magulang sa uling mga araw na ito? Nasaan kaya ang mga kabataan na kaya nilang tumayo sa biyaya ng Diyos at sabihin, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, ako'y isang mananagumpay. Ako'y nagtatagumpay sa gawa ng kaaway sa uling mga araw na ito. Why? Because sabi diyan, this word is abides in you. Sabi diyan, ikaw ay malakas dahil ang salita ng Diyos ay nananahan sa iyo at iyong dinadaig ang sanlibutan. So kung ating babalikan ang ating text, mga kapatid, sa ilang mga sandali, we will close. Verse 12, sabi diyan, for the word of God is living and active. Sa ibang salin, it is alive and quickened. Sabi diyan, and sharper than any two-edged sword, even penetrating or piercing, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So pinakita ko na sa inyo kanina, yung word na piercing sa King James Version, ang ibig sabihin is to reach through. That is to penetrate or to pierce. So bakit ganun ang kaisipan na pinapakita ni Paul? Dahil nga ang salita ng Diyos ay hindi natin kayang pigilan. Katulad ng isang bini na itanim sa isang good ground, hindi ito mapipigilan ng anumang uring pagdaga ng mga bagay na mabigat sa ibabaw nito. Nakita na pa kayo ng isang bini na tinakpan ng hollow blocks at ang bini ay pilit naghanap ng kanyang tawag niyan, naghahanap siya ng bahagi na pwede siyang makasibol. Ibig sabihin, kahit gaano kabigat yung nasa ibabaw niya, let's say hollow blocks, ang bini ay magsisikap siya, hanap siya ng paraan para siya ay makalabas doon sa ilalim ng bigat ng nakapatong na bagay sa kanya. At ganun ang ating panampalataya, mga kapatid, ganun yung salita sa buhay natin. Kaya kahit gaano kabigat ang mga problema, di ba, nagpapatuloy tayo sa biyahe ng Diyos. Kahit iluwa na natin ang maraming mga bagay na tila hindi na tayo makakaahon, magpatuloy ka because ang salita na nasa iyo is alive and quickened and powerful. Kapag ito'y nadiligan ng tubig, ito ay magiging masigla. Ito ay sisibol. Ito ay tawag niyan, magmamanifest yung light doon sa ibabaw ng surface ng lupa. So it pierces, sabi diyan, it reaches through or it penetrates.
Kaya masabi ko mga kapatid na it is impossible kung nasa atin ang living word ay hindi tayo magtatagumpay sa gawa ng diablo sa ating panahon. Kung nasa mga magulang ang salita ng buhay, ang sabi ng Panginoon, nasa natin kanina, the word that I speak, they are spirit and they are life. Para sa akin, it is impossible na hindi niyo ma-guide ang inyong sambahayan sa salita ng Diyos. At ganoon din naman sa kabataan, sa mga kabataan. Kung ang salita ng Diyos na makapangyarihan nasa inyo, it is impossible na kayo ay hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Otherwise, sabi nga kanina, maaring tayo ay nandito lamang by traditions. At yun dahilan, sabi nga sa Panginoon, sa aking mga prayers, kung ito yung hindi man permanent, kung ito man ang kalooban mo, Panginoon, na mabigyan daan ng mga kabataan para masigit silang magkaroon ng panahon sa kanilang tahanan, then so be it, Lord. Kung kinakailangan, once in a while, magkaroon ng mga gathering sa mga kabataan, then so be it, Lord. Dahil para sa akin nakikita sa mga panahon na ito, sabi nga sa mga elders, it does not define ang success ng mga kabataan because marami tayong mga fellowship. Ang sabi ni Paul, aanin ko ang 1,000 salita kung hindi naman ito maunawaan ng mga tao. Mas mabuti pang few words. Ang mga tao ay nakikinig, ang mga tao ay kinikilos, ang mga young people ay kinikilos ng salita ng Diyos. It doesn't matter kung ito ay isa, dalawang pagkakataon na pagkakatipon, hindi mababagong salita ng Diyos na ito ay may kapangyarihan. 2 or 3 were gathered in His name, in His word. Ang salita ay kikilos sa buhay nila. Hindi mapipigilan mga kapatid ang salita ng Diyos. It penetrates down to our soul. I just want to read 1 John chapter 2 sa ilang mga sandali. At iiwan ko sa inyo mga kapatid. So binasa natin yung part, pero gusto ko basahin from verse 12. I am writing to you. So hindi pa rin tayo lumalayo sa written word mga kapatid ha. I am writing to you, little children, because, sabi dyan, your sins have been forgiven. Your sins have been forgiven you on accounts of His name. At alam natin, walang ibang kapatawaran maliban sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. I am writing to you, fathers, because you know Him who has been from the beginning. So I hope, bilang mga magulang na rito sa iglesia, alam natin ang panampalatayang ito. Tawag dyan, it works way back from the beginning sa panahon ng mga apostles. Kaya nga kahit sa disiplina, kahit sa pagtuturo sa mga bata, pag-guide sa mga bata, hindi tayo tinuruan ng Scripture na tayo ay magturo outside the living Word. Kaya nga maraming Scripture, pinakita ko sa inyo last Sunday, last 2 Sundays ago. Hindi tayo lumayo sa Scripture kung paano natin i-guide ang mga bata. At napakaganda sa isang bahagi doon, pinakita ni Paul na wag natin, sabi doon ni Pablo sa Ephesians, wag natin i-provoke ang ating mga anak. Hayaan natin na ang living word ang mag-create ng atmosphere para sila ay matuto sa salita ng Diyos. Kundi sila, sabi ni Paul, kundi sila ay dalhin nyo nurturing by the Word of God. Kaya, kamusta naman ang ating mga anak? Kaya sabi sa inyo 2 Sundays ago, kapag nagkaroon ng mga issues and concern, then we as a parents, tayo ang responsible. Not the ministry. Tayo ang nagkukulang ng mga paalala, ng mga pagtuturo. Sabi nga sa aking may bahay one time, na hindi naman mangyayari ang mga kabataan o mga bata na maasanay sa labas, uwi ng gabi na sa bahay, kung hindi sila pinayagan. O sabihin natin once, twice, ma-meet ang mga friends sa labas, it's alright, pero kung yun ay naging habit na, at natuto ng gabi umuwi sa labas, meron ng pananagutan ng mga magulang. Hindi nila naituro ang kalooban ng Diyos kung ano narapat sa mga mananampalataya.
Sabi ni Paul, hindi tayo. Sabi niya, hindi tayo. Wala tayo. Sabi niya, hindi kami lumalakad ng gayon. Ang tinutukoy ni Paul ay yung walang kaayusan. At ang mga magulang sa ganung kalagayan ay parang hirap na sila na ibalik yung dating ayos. Yung mga bata na bago pa magdilim ay nasa tahanan na, gumagawa na ng kanilang tungkulin sa bahay, ginagawa ng bahagi nila sa family. But as the years goes by, ang mga bata na napapabayaan, mas lalong namimihasa sa sanlibutan. At para sa akin, as a parents, mabigat. It is a burden. It is a burden sa mga panahon na ito. Pero sabi dyan ni John, I have written to you, mayroon pa rin pinadadala na salita ang Diyos. At binasa natin, hindi ito babalik sa Diyos na walang pinangyarihan sa kanyang mga pinadalhan. Kaya nga sabi, kung ang iba ay hindi sumampalataya, then sabi ni Joshua, as for me, sasampalataya kami sa Diyos. We will serve the Lord. I have written to you children because you know the Father. I have written to you fathers because you know Him who has been from the beginning. I have written to you young men because you are strong. Bakit ba malakas ang mga bata? Because of the living word. Because mayroong naitatanim na binhi ng salita ng Diyos. And the word of God remains in you. Yung salita na nagpe-penetrate, it remains in your soul. Diba? Kaya kahit anong pandalayan ng diablo, sa mga kabataan, sila na mayroong binhi ng salita, they will remain faithful to the word. Sabi dyan, and you have overcome the evil one. At paano naman tayo magtatagumpay mga kabataan? Because hindi natin nararanasan ang living word, ang quickened word sa buhay natin. Therefore, it's about time. Maranasan natin, mag-penetrate nawa, lumalim pa nawa ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay. Magturo pa nawa ng mga malalalim ng mga bagay, magpahayag pa, magpakita pa ang Diyos. Sabi ni Paul, yung pagkalawak ng salita ng Diyos, yung kalaliman ng salita ng Diyos, na sabi niya, mahirap intindihin at arukin. Magbukas pa nawa ang Diyos ng kapahayagan ng salita niya para maintindihan niyo ang kalooban ng Diyos. Marami sa panahon natin, nakikita ko yan sa Facebook, sa social medias, maraming hindi kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng isang nabasa ko, hindi na ako magsisimba, hindi ko kayang manatili sa isang iglesia dahil masyadong mabigat ang mga pagtuturo. Masyadong nasakal ang aking freedom. Ang sabi ng isang quotation na nabasa ko sa Facebook. Pero sino sa atin ang may kalayaan sa umagang ito? Hindi tayo kailanman sinakal ng salita ng Diyos. Kundi ang ginamit na word ni Paul, sabi niya, I am a servant of the word. Ako ay alipin ng salita ng Diyos para ipakita, wala na tayong magagawa sa ating sarili, kundi lumakad kung ano ang sinabi ng living word ng salita ng Diyos sa ating panahon. Ating palapakan pa rin mga kapatid, let us all stand. Tayo ay magpurit, magpasalamat sa Diyos. Nawang itong bahaging ito ay magbukas lamang ng ating mga kaisipan na ang Diyos ay tunay na buhay sa atin at walang bagay na maililihim sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng verse 13, i-quote ko lang ulit, walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Amen and amen sa mga salita ng Diyos. Gusto ko rin iwan sa atin ang sabi ng lingkod ng Diyos sa ating panahon. Speaking about the Word. Well, I will ask you muna, nasa atin na ba ang living Word ng salita ng Diyos? Is the Word of God alive within us? Kung ito ay realidad sa atin, then we can discern things. Because sabi ng prophet sa ating panahon, it discerns even the thoughts of the mind. Yung salita ng Diyos na nasa atin, it discerns even the thoughts of the mind. It makes people well. Sino sa inyo, by the grace of God, sa magitan ng salita ng Diyos, ang ating mga buhay ay nagiging maayos by the grace of God. It makes people well, it cures them from sin, or it cures them from sin. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling sa atin.
sa kasalanan. It takes the sickness from them. Inaalis ang mga karamdaman, ang mga sakit pa sa atin. It takes sin from them. Sabi niya, oh, it's a great, powerful thing. Well, I just pray sa umagang ito, bago tayo magtapos mga kapatid, na pagtibay ng Diyos ang kanyang salita sa buhay natin. Magkaroon tayo ng tama na kaisipan, magkaroon tayo ng tama na pagtingin sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo mamimili ng salita ng Diyos, hindi na tayo lalakad sa ating sariling katuwiran, hindi natin pagsisikapan na tayo ay matuwid o maayos sa harapan ng Diyos. Hindi katulad ng mga tao sa ating panahon, they don't care the fellowship, hindi sila interesado sa pakikisama sa mga anak ng Diyos. Hindi sila interesado makinig sa salita ng Diyos, and therefore walang quickening spirit. Walang salita ng Diyos na kumikilos. Pero sabi ko, Panginoon, hindi sa iyong mga banal sa uling mga araw na ito. Kung nasa atin ang quickening spirit ng salita ng Diyos, then magkakaroon ito ng tamang gawa, tamang pagkilos. At ang bunga ay palilitawin ng Diyos sa tamang panahon. Well, I pray na ang Diyos nawa ay magpalitaw na ng mga bunga. Bunga ng kagalakan, bunga ng kagalingan sa Espiritu. Bunga ng katapangan sa Espiritu ng Diyos. No, hindi self-confidence, but confidence sa salita ng Diyos. Oh, nawa, magkaroon pa tayo ng malalim na desire. In His presence, ay mapuno tayo ng kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Because in His presence, there is fullness of joy. We thank you, Lord God, for your word. Salamat sa iyong mabubuting salita, O Diyos, sa umagang ito. Maaaring hindi na ito bago sa amin, kundi ikaw ay may mga bagay pang gustong ipakita, ipahayag. Ikaw ay patuloy pa rin nagtuturo, O Diyos, sa iyong iglesia. Panginoon, gaano kahalaga sa amin ang salita na makapangyarihan sa uling mga araw na ito. Gaano, Panginoon, kahalaga sa aming mga buhay nung mayroong binhi na naitatanim. O kung ito'y naitanim na, O Diyos, hindi kaya ito yung tamang panahon na ang sabi na yung salita sa tamang panahon, it will bring forth fruits. Lord, kung kami, Panginoon, ay maaring ipinapakita mo sa amin ang halaga nito, O Diyos, how much more sa iyo, Panginoon, na ito'y mahalaga sa iyong harapan. That your people, your children, in due time, in due season, ang kanilang panampalataya, ang iyong salita na naitanim sa buhay nila, ay makita na yung bunga, O Diyos, sa tamang panahon. Hindi kaya ito yung tamang panahon, O Diyos, na hinahanap mo yung bunga sa buhay namin. Hindi kaya ito yung tamang panahon, O Diyos, habang kami ay nag-aantay sa iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang sabi niya, sa aking pagbabalik, makasumpong kaya ako ng pananampalataya. Lord, let your word be born sa buhay namin. Hallelujah. Sumibol pa yung bunga ng pananampalataya sa iyong mga banal, O Diyos. Ang pagtitiis, ang kagalakan, sa Espiritu, ang mababang puso in all meekness, in all, hallelujah, humbleness ng kanilang mga buhay, ay may pasakop naming lubos sa iyong salita, O Diyos. And let your words, hallelujah, lived sa buhay namin. Isang salita mo, Diyos, na makapangyarihan. It penetrates down to our soul, O God. At totoo, Panginoon, ang iyong salita. You speak within us, Lord. Ikaw ay nangungusap pa rin sa uling mga araw na ito, down to our soul.
Dahil wala kaming ibang tatawagin, kundi ikaw lamang ang Diyos na buhay ng aming mga magulang. Wala kaming ibang paglilingkuran, kundi ikaw, O Diyos, na tumawag sa amin, na nagpatawad ng aming mga kasalanan, naglinis ng aming mga karumihan, hallelujah, nagpabanal ng aming mga buhay, O Diyos, sa mga panahon na ito. Wala kaming ibang tatawagin, O Diyos, at wala kaming ibang susundan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ang iyong salita na buhay, hallelujah. Ang sabi ng aming Panginoong Kristo Jesus, the words that I speak, they are spirit and they are lives, hallelujah. They are spirit and they are light. At kung ito'y nasa amin ngayon, kung ito'y nasa mga magulang, kung ito'y nasa mga kabataan, hallelujah, ito'y makikita, O Diyos, ito'y mahayag sa aming harapan, na tunay nga ang Diyos na makapangyarihan is alive and well. He is working mightily, supernaturally. Sa mga panahon na kami walang-wala na, may nagagawa ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sa panahon na kami ay mahina, may magagawa ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi ito babalik sa Kanya na walang anumang ginawa sa Kanyang pinagdalhan. And hear us, Lord Jesus. Here's your people, O God. Here in the midst of your people. Here in our soul, deep down in our hearts, your word, hallelujah, ay naitanim, ang iyong binhi ay naitanim sa aming mga puso, O Diyos. And we have this life, O God, mula sa iyo. And that's why, nandito ang iyong mga banal, tinawag mo na higit pa sa mapagtagumpay. Salamat sa iyong biyaya sa buhay namin, Panginoon, sa buhay ng iyong mga lingkod, sa buhay ng mga tahanan, sa buhay ng mga magulang, sa buhay ng mga kabataan. Kailangan namin ng kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, para kami ay dalhin sa iyong kalwalhatian sa uli mga araw na ito. Ang sabi ng likod si Pablo, so that we may found blameless in your sight, O God. Mag-penetrate panawa ang iyong salita sa buhay ng iyong mga kabataan sa mga panahon na ito. Bigyan mo pa sila, O Diyos, ng malalim na desire, pagkauhaw sa iyong salita, sa iyong kabanalan sa uli mga araw na ito. Sa aming lahat, O Diyos, punuin mo kami ng iyong salita ng buhay. Punuin mo kami ng iyong kabanalan. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Fill our hearts with gladness, Father God. Fill our soul. Satisfy our hearts, O God. Itayo mo pa kami na malakas na iyong mga banal sa uling mga araw na ito. Mananagumpay sa iyong salita, O Diyos, according to your word. Salamat sa iyong mga salita na iyong patuloy na ipinadadala sa uling mga araw na ito. Bless your church, bless your people. At sa kanila, nagpahayag to be baptized in your name, Lord Jesus. Bless their life, O God, sa panahon na sila ay iyong idadaan sa isang proseso, bahagi ng kanilang kaligtasan, O Diyos. Bahagi ng kanilang pagkamulat sa iyong kaharian. Bahagi na sila'y maging bahagi, O Diyos, hallelujah, na sila'y maipanganak sa iyong kaharian, O Diyos, at higit pang makita ang iyong plano sa buhay nila. Bless their lives, O God. Pagpalain mo pa sila, O Diyos. Ang nag-decide to be baptized, Sister Miguel, pagpalain ang kaniyang buhay, ang kaniyang puso, ang mababang puso, O Diyos. Pagpalain ang mga tao na ginamit para siya ay iyong dalhin sa dahong ito, Panginoon. Maaring hindi namin siya masyado pang kilala, O Diyos, pero kilala mo ang kaniyang buhay before the foundation of the world. Ay itinalaga mo na siya sa iyong kaharian. Kung paanong kami ay nakaranas ng iyong salita ng buhay, O Diyos, ay paranas mo rin sa Kanya sa mga panahon na ito. Sa iyo ang lahat, Panginoon, ng kapurihan, at sa may mga pangangailangan pa, ay aking tinataas din naman sa iyo, O Diyos. Kung mayroon pa mga karamdaman, heal them, Lord God. Isugo mo ang kagalingan sa iyong mga banal sa uling mga araw na ito. Ang lahat ng bagay, lahat ng ito, O Diyos, ay maingat lamang namin ay binabalik sa iyo ang buong kapurihan at pasalamat pagdakila sa matamis at dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo.
Jesus. Everybody say amen and say amen. Ating palapakan ng Panginoon.